AFP gumalaw na, may matinding magaganap na people's power. Grabe ito. AFP chief na si Barner may matinding buwelta at may matinding mensahe para sa mga botante sa darating na eleksyon. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tinawag na korap ng isang congressman, isang dating general na si Busita. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito dami natin pag-uusapan ngayon. At ito mukhang nakapag-isip-isip na ng maayos ang AFP at mukhang dadalo or mukhang sasanib na sa mga Duterte. Oo, kung hindi nyo nakakalimutan, nung nakaraan po may sablay po na mensahe etong si General Browner ng AFP na kung saan ay sinabihan niya or nagsalita siya na ang loyalty nila ay nasa posisyon. Pero mukhang itong mga bali-balita ngayon ay mukhang maikipag-anib na or mukhang bigla ng kumaliwa or kumampi na ang mga AFP sa panig ng mga Duterte. Nako, grabe to, kawawa naman si Tamba. Oo, yun na nga lang inaasahan ni Tamba, mukhang mawawala pa. Matindi itong natin. Samantalang pag-usapan din natin itong sinabi ni Busita. Oo, nakasinabihan niyang korap etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro nakakatanggap din siguro to ng 777. Nakakatanggap din siguro ng 77 to, kaya todo epal na rin. Kung totoo man to kung totoo man tong sinasabi niya na korap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Asan ka ba nun? Nasa ibang bansa ka ba? Nasa ibang bansa ka ata nun, kaya parang hindi mo ata alam kung anong nagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Shoutout nga pala sa damit ko. Medyo hindi ako nakahanap ng para akong bilugbog pero wala sa damit yan, nasa kagwapuan yan. Gago! So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout din sa ating mga hero abroad, OFW. Naka-aircon na ako pero pinagpapawisan pa. Siyempre bago ligo para fresh. May kalab shoutout din sa ating mga senior citizen at sa mga lahat na nanonood. Sumusuporta kay Jay Guevara at sa buong Banateros Brothers. At please subscribe DCAR 1026. At dun kasi sa kapartner mo sa balita, wala na kasi yung channel na yun, parang ginurgur kasi yun. No? Parang hindi na siya... Tawag dito, parang hindi na siya monetize. Kaya sa mga lahat ng mga kapanood dito, sa mga gusto nyo ng balita na totoo, i-subscribe nyo po yung DCAR 1026 para makapanood po kayo ng mga tunay at walang kinikilingang mga balita. So dito na nga tayo, mapunta na nga tayo dito sa pahayag ni General Browner na kamakailan lang na sangkot sa samot-saring pambabash dahil nga sa mga pinagsasabi niya na siya ay loyal sa posisyon, hindi sa konstitusyon. So ito, panoorin natin. Publiko hinikayat ng liderato ng AFP na bumoto ng tama para matuwid ang direksyon ng bansa. Aba, ano ibig sabihin mo rito, Browner, na parang nagising ka na ba sa katotohanan? O mukhang talagang nakapag-isip-isip ka na ng tama? O baka naman nauntog ka lang? So panoorin natin. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko
para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto nating maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid. Bumabawi si Browner Ano kaya nakain nito? Parang bumabawi Bakit, Browner, na pag-isip-isip mo na rin ba at napagtanto mo na wala na talaga sa ayos ang bansa natin ngayon? Guro, na pag-isip-isip mo na yon. Biglang bumabawi si Browner O baka may plano rin to next year, charot. Ha? Hindi hindi ako against sa AFP. Against lang ako dito kay Browner. Doon sa sinabi niya na ang loyalty ng AFP ay sa posisyon. So sa madaling salita, mas loyalty sila doon sa nakaupo. Kasi naman yung nakaupo. So ibig sabihin, kahit mali na yung ginagawa nung nakaupo, kakampiyan pa rin nila. Kasi nga, yun ang loyalty nila Hindi sila lang, ang pagkakaalam ko kasi ang isang AFP, PNP, kahit ano man yan, loyalty niyan ay nasa konstitusyon at nasa flag, nasa ating bansang Pilipinas. At sa mga Pilipino, syempre. Pero kung maririnig mo sa isang pinuno, nasasabihin loyalty sila sa posisyon, medyo tagilid tayo dun. Isipin nyo na lang, kung loyalty ka sa posisyon, tas may ginagawa ng anomalya yung posisyon na yun, kung sino man yung nakaupo dun, ano yan, parang ito-tolerate nyo na lang sa pagkakamali. Ano yan, parang ito-tolerate, kahit mali na yung ginagawa, sige lang kayo ng tango. So medyo bumabawi si General Browner. Tignan natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Naririnig naman daw pala. Yun naman pala Alam nyo na pala, mention or tinatawag na kayo ng taong bayan. Ano pa gawin nyo? Tutunga nga na lang ba? Ito, hindi ako against, ulitin ko, hindi ako against sa AFP. Dito lang kay Browner. Kasi alam ko naman, hindi naman lahat ng AFP sang-ayon sa mga pinagsasabi nitong lokong to. No? Alam ko, 100% na AFP, nasa 5% yan nasa tama pa rin. At hindi pa rin panig sa kasamaan. Siguro mayroon din dyan na parang nadadala dahil ang pangako sa kanila ilan na. So hayaan na natin to. Browner, dito tayo kay dito naman tayo sa isang ewan ko dito. Ito, matapos sabihing mas kurap si PRRD kaysa kay BBM, Busita binoykot ng DDS. Grabe talaga. Totoo ba to? Sinabihan niya si PRRD na sa kay Marcos, Busita, buisit ka. Gago! Kasi isipin mo Colonel Busita, tingnan niyo yung utang ng Pilipinas sa loob ng 3 years, sa loob ng 2 taon. Triple na. Kung corrupt si PRRD noong mga panahon na yon,
nung siya ay nanunungkulan, di sana mas doble-doble ang utang ng Pilipinas na yan. Partida, nagka-pandemic pa, Colonel Busita. Buisit ka. Gago! Tugmay, no? Busita. Buisit ka talaga, ganun. Panoorin natin. Sino man ang matching, ngunit kapag sa kasinungalingan, sila'y tiyak na mabubuking. Matapos panindigan at sabihin ng harap-harapan ni Colonel Busita na mas kurap raw ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, maraming DDS, binasag ang katahimikan at binoykot si Congressman Busita. Umani ng samot-sa ang naging comparison na ginawa ng One Rider Party List representative na Colonel Busita kung saan sinabing mas talamak raw ang korupsyon sa pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa pamamahala ng Marcos Jr. Ewan ko na lang na yun. Mga to, mga bulag ba kayo? Hindi niyo ba nararamdaman yung wala alam sa nangyari sa Pilipinas? Mga tiga Mars. Baka naman ito. Ipaliwanag natin yung side ni Busita. Visit kasi. Ganito, baka ganito naman kasi. Baka ang hindi corrupt si Marcos, pero ang corrupt si Romualdez. Gago! Baka yun yung ibig sabihin ni Busita. Kaso, eto kasi, ang sobrang, kung totoo man tong balitang to, parang sobrang naman natang katangahan. Samantalang nung panahon ni yung may ng ganung halagang bigas, ang pinakamataas na yun, matalap na yun, na sarap-sarap na bigas yun. Oo, pang mayaman na, ganun. Ngayon, may mga tig 37, 36, 35, may 35 pa na. So, ngayon, wala ka na makitang ganun. Usapang mga budget. Una-una ito kung PRRD nung panahon niya, sa tingin mo bakit niya ibubulgar sa publiko na ang pera ng Pilipinas hindi lang milyon, bilyon, kundi trilyon. Para sa Colonel Busita, VC. Hindi. Mga panahon ni Gloria Ramos, Ninoy, ang napag-uusapan nun sa budget, puro milyon-milyon lang. Oo. Doon natin nalaman na pala ang bansa natin. Ngayon, kung ako ay corrupt na presidente, bakit ko sasabihin sa publiko yon? Hindi naman ako tanga. Diba? So, kaya sinabi ni Per, kasi nga, para alam ng Pilipino kung ano ang pera ng bansa natin. Ganon. Samantalang matagal tayong binulag ng iba't ibang mga umupo noon. Administrasyon. Administrasyon na, may tumalsik na kulangot. May una ito na sinasaniwala na doon lang yung pera natin. Ay, nako. Ni Colonel Busita kung saan ayon sa kanya, mas marami raw ang pagnanakaw sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, binoykot siya
sinabi ng hindi na raw nila iboboto ang minsan ang hinangaan nilang kongresista sa Kongreso. Batay sa kanilang statement, naku Busita, kado ka na karami pa namang DDS sa Visayas at Mindanao at may sa Luzon. Nako, I vote you before Sir Busita. Sa totoo lang idol kita, but now I watch this, very disappointing po ako sir sa inyo. Very sad. Wow, iba talaga ang pera maglaro. Magbago talaga ang ihip ng hangin. Vote for you, Busita. And especially for their party list. Isa rin pa itong hindi mapagkakatiwalaan. Alam nyo, tumikat to sa mga no, na tinutulungan niya. So doon, wala tayong problema doon. Ang problema dito, bakit siya ganyan? Iisip kasali ka na din sa 7 yung daan, Colonel Busita, sirain kayo ng pera kung sakaling totoo man ho ito, no? Yung imahe sa mga yung pangalan kasi matagal yung pinangalagaan yan. So dapat or kung man tong sinabi nyo na to, dapat may, siguro kailangan natin mag-research na aralan or malaman mo kung ano yung mali. Kasi mali na sasabihin mo na mas corrupt. Kaya tayong guminawa kahit papano. Sa daming umupong presidente ng Pilipinas, buhay natin dito sa Pilipinas. At yung nakaupo nung that time na pinasukan tayo ng Pilipinas, baka ubos na tayo. Hindi naman mo yung yun, kaya sana huwag mo sira. Rado na yan kahit sa senador. Biglang liko ang call. Panalo na, natalo pa. Unquote. Matatandang nag-ugat ang lahat ng Dilmoni galit at pag-aklas ng maraming die-hard Duterte supporters sa pagsuporta sa kandidatura ng One Rider Party List Representative at now senatorial candidate na si Colonel Busita nang itanggi o pasinungalingan ito na hindi raw niya sinabi na mas kurap ang nooy pamahalaan ni President Rodrigo Duterte kumpara sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit nang maglabas ng resibo ang maraming GDA online, na nalaboso ang One Party List. Idol ko si Colonel Busita. Isa rin to parang dating idol ko, mga tulpo. Ngayon si Ben Tulpo na lang natira Kasi ito naman si Busita nitong nako po, di natin alam kung anong mga to pinag-iisip. Yan yung maki-epal. Hindi kasi ngayon, uso kasi yung ganyang strategy para sa kaalaman lahat. Uso yung ganyang strategy na ka para makilala ka or para mas sumikat ka or mapag-usapan ka. Kasi pag-usapang politiko, kailangan mo laging napag-uusapan para depende na lang sa mga kilala na katulad nila BP Sara at mga Duterte, kilala na kasi yan. So hindi na nila kailangan gumawa ng ganun. Pero yung ibang mga politiko, kaya kagaya niyan, yung hindi manalo-nalo yung government. Sino ba to? Yung attorney na malapad din yung ilong. Kalimutan ko yung pangalan nitong hayop na to. Si Gadon, yung attorney disbarment Larry Gadon. Yan. Katulad nun, di ba? Si Epal lang. Todo Epal para lang makilala, para lang pansin ng taong bayan.
nakikisawsaw kung ano-ano pinaggagawa sa buhay. So kung siya daw ay dinisbar, dapat i-disbar din daw si BP Sara. Naya mo pa yung sa'yo yung tanga ka. So maraming ganyan mga tumatakbong politik. Kailangan nilang isang ingay para mapansin at kadalasan ginagawa yan, ang tawag dyan is hype. Ginagawa kasi ng mga vlogger yan. May boxing, ganun. Diba, trastukan, may talagang nagpapaviral sila para mapansin yung event. Sa mga negosyo, ganun din. Sa mga artista, ginagawa din yan para mapansin nila. Sa artista naman, yung ibang labas pa ng tanong bang mo sa Viva Max, gano'n. Oo, parang nag-i-stay yun. Gano'n ang ginagawa ng ibang pansin. Binigay naman ang issue ito, relasyon si ganito, si ganyan. Tapos ngayon, maglalabas ng movie, mako-curious yung mga papanoorin nila yun. Ganyan gawain. So sa mga politiko ganyan din. Babanatan nila yung pinakapopular na or sikat na politiko para mapansin sila ng taong bayan. Ganyan ang diskartihan ng mga ibang mga politiko ngayon. Baka ganun yung style ni ngayon dahil sira yung rider na kanilang tinatawag one rider. Siyempre todo epal din yung na yun. Todo epal din yung tawag dito, yung young guns doon. So medyo tinda kasi Pilipino mo ang mga 30, tatandaan nila yung party list mo, yung pangalan mo, at susubay nila hanggang sa mapunta. Ganoon ang mga Duterte. Laban ng mga Duterte, no? Kaya eto, baka ganun yung ginagawa niya. So, na natin. Bahala kung iboboto ka pang hayop ka. Nagalit no? So, siya na natin hindi ko bakit nagkakaganito tong wifi na naglo-loading, no? Taas-taas ng binabayaran ko dito, tapos naglo-loading ang hayop. Oo. So, yan na natin, no? So, dito tayo mapunta. Asa na yun? Hoy. Eto, good news. Biglaan to. Nag-aklas na ang AFP gumalaw na. Matinding utos, BP Sara. Former President Rodrigo Roa Duterte, people's power na. Totoo kaya to? So panoorin natin. President Sara Duterte, matapang na nagsalita at AFP tila pumanig na di umano kay Vice President Sara Duterte. Ating alamin. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, maging updated ka. Trending sa social media matapos ang mga naging tila patutsada at mensahe ni VP Sara laban sa Marcos administration sa tila mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang siraan ang pamilyang Duterte para lamang di umano manatili sa kapangyarihan habang buhay. At kung ating matatandaan kamakailan, kwinisyon ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga kapulisan at sundalo na nakatalaga dito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pumapanig na di umano ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Dahil dito, ibinalik na
ng PNP ang security ni VP Sara at ayon pa sa AFP, walang nakikitang problema sa usapin ng pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security. At ayon pa sa AFP, buhay ng pangalawang Pangulo ang nakataya dito. Ipinaliwanag rin ng AFP ang 400 na security detained ng Vice President Sara Duterte na tila pilit namang kwinikwestiyon ng mga kritiko nito. There's no imminent threat to our Vice President. On the side of the AFP, because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP, of course we'll be performing our mission of protecting our BB. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, hindi dapat masayang. Alam nyo kung ano kung totoo man tong balitang to na kakampi na yung AFP sa mga Duterte. So totoo naman alam nyo, excuse me, alam nyo hanggang ngayon, alam naman natin na nasa yung halos karamihan sa AFP tinatawag na retired or nagsiservisyo pa ng mga AFP leaders, AFP members, nasa panig pa rin ng mga Duterte yan. Alam ko dahil alam naman nila na ang Duterte administration lang ang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga men in uniform natin. Alam nyo yan, no? So para sa akin, nananatili pa rin yan sila dyan. Kaso nga lang, yung mga members na nasa ilalim ng mga leaders, medyo talagang hindi pa makapagsalita at hindi pa makagalaw dahil syempre may mga kanya-kanya rin silang pamilya na parang yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila makapagsalita at makagalaw at makapagpakita ng suporta sa mga Duterte. So doon naman, ano naman yun hindi naman hinihingi ng mga Duterte yun dahil alam naman natin mga Duterte hindi yan mahilig manghingi ng tulong kung kani-kanino. Oo, talagang gusto lang nila tutusin nga, 'di ba? Si VP Sara, sinabihan niya sila Marcoleta, sila Arroyo na kaya ko 'to, wag niyo akong kampiyan. Kasi baka mamaya idamay nila ko. So ayaw ng mga Duterte din. Hindi naman totaling ayaw, parang hindi sila mahilig sa ganun. So para sa akin, nasa 80% pa rin ng men in uniform, AFP, na nasa panig pa rin ng mga Duterte at hindi mawawala yan. Alam naman nila yun Oo, titignan mo nga ngayon kung gaano sila manipulahin, kung gaano sila bastusin ng administrasyon. Diba? Imbis na dagdagan, pagandahin yung kanilang sistema sistema at mga benefits sa AFP, mas lalong pinapapangit at pinapalala at pinapabayaan ng administrasyon. So para sa akin, kung ganun man ang kanilang desisyon na sasama sila sa darating na January 13 sa pag-rally o tinatawag na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa Quirino Grandstand, ay maganda yun. Tsaka hindi naman hindi naman porket dumalo sila doon, gera na agad ang mangyayari. May gulo na agad, hindi ganun Oo, kasi yung presensya na makita ng taong bayan na may mga AFP doon, AFP members, AFP leaders na nandun, napakahalaga na nun. Malaking simbolo na yun or napakalaking halaga na sa mga kaisipan at puso ng bawat Pilipino dahil alam naman na natin na kung ano ang meaning nun. So, hindi naman yun para sa mga Duterte, kundi para yun sa bansa natin na, alam niyo yun, yung tipong suportado sila sa maganda at pagtatag or pag-ayos ng bansa natin. Hindi porket nandun sila dahil nakikiisa sila sige, nandun na tayo na nakikiisa sila sa ayaw nila din sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero yung tinatawag na simbolo, isa pang simbolo,
para yung sa kaayusan ng bansa natin. Kung di nyo makakalimutan, alam naman na nating lahat na ang AFP, isa yan sa tigapagligtas, tigapag-ayos ng mga problema dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin. So, kung sila ay parang pinapabayaan nila tayo, so hindi maganda yon. At kung sila man ay magpunta dyan sa peaceful rally na magaganap sa January 13 ng Iglesia ni Cristo, at alam naman natin na hindi lang iglesia ang mga pupunta dyan, kundi marami. Nandiyan din ang mga Muslim, mga iba't ibang mga relihiyon. At yun nga, ang bali-balita ay may mga dadalo na AFP. So kung sakali man na magkaroon ng people's power at pangunahan ng AFP yun, nasa sa kanila yun. Hindi natin sila pwedeng utusan at hindi natin sila pwedeng manduan. Oo, so kagustuhan nila, kung ano kagustuhan nila, susupport lang tayo. Ang pinaghirapan ng mga AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Huwag niyong hayaan na malubog ang bansa sa kamay ng mga adiktos at maubos nila ang kaba ng ating bansa. Kawawa ang bansang ito at maging ang mga kabataan at mga profesional na nalulong sa pinagbabawal na gamot. Yung mga sumasang-ayon sa kanilang ginagawa, malamang ay malaki ang pakinabang sa posisyon na naibigay sa kanila. Kaya naman tikom ang bibig na nabusalan at natakpan na ng kanilang mga mata. Isalba niyo ang mga taong matitino na mabibiktima nila para mabigyan. Yes, men in uniform, sama-sama sa tunay na unity. Team Maisog, laban, kasama ang bayan nating mahal. Support VP Sara, walang ibang magtatanggol sa mga Pilipino. Kung di magkaisa po tayong lahat, labanan ng mga taong manlulupig sa ating malayang pamamahayag at kapayapaan ng ating nag-iisang inang bayan. Wala naman pong ibang pagmamalasakit sa mga Pinoy, kundi tayo-tayo rin po. Men in uniform, mga matalino sila, ramdam nila ang tunay na VP Sara at kay PRRD. Lalo na ang men in uniform, sinumpaan nila ang protektahan ng ating bansa at PRRD, go! Senator Bongo at Senator Bato, kakasuhan. Pero may problema. Yan po ang pag-uusapan natin. Kakasuhan sila, pero may sabit. Itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Ano daw kakasuhan? Ba't kakasuhan? Ano kakasuhan? Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities for alleged crimes against humanity in relation to the crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo at Senator Bato. War on drugs. Earlier during the final... yung sa war on drugs pa rin pala yan. Alam nyo, mas okay. Ito para sa akin mas okay, sige, mas okay yung ganun kaysa hearing na yan. Kaysa, di total kasi, di ba, sinabi din ni PRRD na kung may nagawa man akong mali, kasuhan nyo ako. Haharap ako kahit saang korte. Hindi yung panay-hearing kayo, panay-gastos kayo ng pera ng taong bayan. Alam nyo naman, milyon ang ginagastos sa kada hearing. Yan lang ang hindi alam. Yung iba dyan, tuwang-tuwa sa kada hearing. Patawag sa hearing yan, pero hindi nyo alam, pera nyo yung ginagastos doon, mga tanga. Hindi nyo iniisip yun. No? So, para sa akin, mas okay na yan na kung total, nire-request din ni PRD ang kasuhan nyo. Hanggang ngayon, wala namang kaso. Wala silang may pataw na kaso sa kay Bongo, kay Bato, kay PRRD, kay VP Sara. Puro lang ngayon Puro lang, wala lang, propaganda. Kasi nga, paano kakasuhan ano bang ginawa nung mga yun? Wala namang ginawang pangit sa bansa natin yun. Diba? Sa halip nga, yan nga yung may mga nga yung masakit ngayon sa panahon natin Kung sino pa yung nakatulong sa bansa natin, kung sino pa yung nagmalasakit sa bansa natin, sila pa ngayon yung ginigipit. Sila pa yung winawalang niya, sila pa yung sinisiraan. Ganyan kalupit ang bansa natin. At kung sino yung mga walang kwenta, walang nagawa sa bansa natin, kagaya ng mga congressman na yan si Speaker, yan si Marcos, yung mga walang kwenta at wala namang ginawa sa bansa natin, sila pa yung mga sila pa yung gustong magpapuri. Gusto nilang puriin sila. Gusto niyo bang puriin kayo? Magsama-sama kayo din ni Satanas.
Doon pupurihin kayo ni Satanas. Puring-puri kayo doon. Walang sablay doon. O baka talunin nyo pa nga si Satanas eh. Baka baka tawag dito, baka baka halikan pa yung mga paa nyo nun. Sa sobrang sama nyo, tinalo nyo siya. Gago! Ay, nako. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang ni bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at ating super thanks dyan. At may shoutout sa lahat ng FW hero abroad sa man panig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat na sumusuporta kay Jay Guevara, sa lahat ng banateros at syempre sa SMNI. Huwag niyo pong kakalimutan, number 52, Pastor Apollo Sikibuloy para sa Senado. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.